So marami kasing nagtatanong sa amin sa page na pangit raw yung print nila, hindi raw kakulay yung print nila. So ang lagi naming sinasagot doon is i-head clean mo lang ano kaya ink flush, no? Kasi 95% of the time na mga problema talaga sa printer ay nasusolusyonan niya ng head clean. So pa nag-head clean ka guys, syempre guys, i-nozzle check mo rin para makita mo guys kung okay ba yung printout mo. So kapag ka nakita mo na yung nozzle check mo ay buo naman lahat ng kulay, ay okay na yan. Or kung may nakita ka naman guys na isang putol na kulay, yung isa lang hindi masyadong malala, okay na rin yan. Kasi pag nagpiprint ka, maayos rin yan. So, yung iba naman nagtatanong bakit raw iba yung kulay ng printout nila. Yung iba naman nagtatanong bakit masyadong greenish. Yung iba naman, bakit grayish. Yung iba, bakit brownish. Yung iba, masyado raw ma-purple. Yung iba naman, masyadong yellowish. O iba-iba yung kulay ng print. Tapos kahapon, syempre, nagtanong rin ako sa inyo. Baka naman interesado kayo na malaman yon. So, nag-survey tayo. Ang dami nyo. 429 na reactors and syempre 468 na comment. Sobrang daming yung gusto nyo pala natutunan. So, dati naman, naggawa na rin naman ako ng tutorial. Halimbawa, yung kumuha nga ako doon ng packaging ng Ovaltine, tapos ginaya ko yung packaging ng Ovaltine, tapos ginaya ko yung printout niya. So, yun, nagturo ako ng ganon, and marami naman natuto rin doon, pero ang gusto kasi nila ay hindi mula sa tunay na gamit o tunay na bagay. Ang gusto nila guys, ay mula raw sa monitor. Tapos, mag-print raw nila ay halos kamukha nun. So, bakit ko sinabi guys na halos kamukha lang, no? Kasi depende pa rin yung sa mata mo eh. So, kung sa mata ko, kakulay na siya, pero sa mata mo naman, hindi naman siya kakulay. So, hindi siya 100%. Kasi nga, magkaiba tayo ng paningin. Baka malabo yung mata mo o baka malabo yung mata ko. Kaya sinabi kong halos. Okay? So, yun yung word natin dito guys, sa halos. Kasi again, magkakaiba tayo ng mga mata. So, kung sa mata mo, hindi siya kakulay. Pero sa mata ko guys, itong gagawin ko na to ay kakulay talaga siya. And alam ko naman guys na gagawin nyo tong tutorial na to. So, wag kayo guys mag-base sa nakikita nyo sa video, no? Kasi iba yung nakikita natin sa video eh. Kaya nga sa Shopee, pag nag-order kayo doon, marami kayong makikita doon na pagdating sa inyo, baka iba yung kulay. Kasi nga, depende kasi yan sa camera angle at depende rin yan guys sa camera na ginagamit. So, mas maganda guys, again, na gawin nyo rin siya para makita nyo guys kung effective ba guys ang tutorial ko na gagawin dito sa video na to. So, ipasok ko muna guys yung intro ko bago ko kayo turuan ng tamang settings. So actually guys, marami na ako naging tutorial about sa L121 kasi yan nga yung pinakasikat na printer na ginagamit natin na nilagyan natin ng driver ng L110. So yung best print settings, yung color correction, yung color coding, tapos yung RGB versus CMYK. So tinuro ko na rin yan, no? So ang dami ko na rin pala naturo na mga ganyan. So maganda dito guys, dagdagan pa natin. So maliban dun guys sa mga tinuro ko na dati, so marami pa talagang factor na dapat i-consider dyan eh. Kaya dito guys, ituturo ko sa inyo, hindi nyo na kailangan magtimpla o mag-adjust ng kulay, di ba? Kasi baka ganyan yung iniisip nyo, natataasan yung brightness, tataasan yung cyan, tataasan yung magenta, tataasan yung yellow, na sobrang komplikado no? Kasi iba-iba yung magiging resulta natin doon. So sa vlog na to guys, papadaliin natin para hindi na kayo mahirapan. And take note lang guys, no, na ang tutorial ko na to ay para doon sa tatlong printer na for sale sa amin sa The Printing Shop. Syempre L121, yung L3210, sa aking L5290 na ginagamitan ng pigment ink. So kung ibang printer guys yung ginagamit mo, baka hindi to effective sa'yo. Kasi nga guys, for pigment ink talaga to. So ito pa guys yung mga factor na dapat natin i-consider. Syempre unang-una yung material. So depende rin yan guys sa materials na gagamitin mo sa output ng print mo. Syempre kapag glossy yung materials na ginamit mo, iba guys yung output niyan sa matte na materials. So syempre hindi naman lahat nag-a-avail talaga sa amin ng mga package at syempre ng mga supplies. Pero for your information lang guys, no, ang ginagamit talaga namin sa mga vlog namin ay iTech at syempre QWAF. So iTech guys ang ginagamit namin sa glossy at sa matte. Sa transparent guys, di kami gumagamit ng iTech kasi hindi siya transparent talaga, translucent lang siya. Sa QWAF naman guys, ang ginagamit namin dyan, syempre yung transparent kasi clear na clear talaga siya. At syempre yung matte. Yung glossy guys ng QWAF hindi kami gumagamit doon. So pag glossy guys, iTech talaga yung ginagamit namin. So iTech guys ang ginagamit namin kasi manipis. Yung kasi ang hinahanap ng iba, yung hindi masyado makapal yung sticker. Pero yung iba naman gusto naman nila makapal, no? So again, depende pa rin sa inyo yan. So kung maganda sa akin yung manipis, pero maganda naman sa inyo yung makapal, so walang mali. Pareho tayong tama doon, no? Kasi depende nga sa'yo kung ano yung maganda sa'yo. So ganoon rin guys yung vlog na to, na hindi ko nga sinasabi na 100% na makukuha yung kulay kasi nga depende pa rin sa mata mo yan. So sa tinesting ko na to guys, no? So kakulay
kulay niya talaga yung nasa monitor. Pero depende pa rin talaga sa mata mo yan. Okay, pero para sa akin again, ito guys yung magandang tutorial. Para makuha mo nga guys yung kulay kung ano yung nasa monitor at syempre sa printout mo. Kasi may mga nagtatanong rin sa amin na pwede raw ba yung pigment sa sublimation paper. Hindi pwede yun. So sumunod naman guys, syempre may tinatawag tayo na monitor calibration. No? Kasi iba-iba tayo ng monitor again. So kung baka yung monitor nyo guys ay hindi siya masyadong calibrated. So usually yan guys kapag yung monitor mo ay medyo luma na version o lumang unit na siya, no? So hindi na siya masyadong calibrated. So paano guys kinakalibrate ang monitor, no? So click mo lang yung start, then type mo lang calibration. Yan, no? Calibrate display color. So i-click mo lang siya. Tapos next mo lang. Tapos ito guys, basahin, intindihin at sundin mo lang guys kung ano yung nasa screen. Yan, so i-next mo lang siya hanggang sa makarating ka guys sa dulo. Okay, tapos i-finish mo lang siya. So again guys, no, binilisan ko na lang yun kasi monitor ko naman is calibrated na siya. So again guys, pag ginawa mo siya, basahin mo, intindihin mo siyang maigi, at syempre sundin mo siya. So ngayon guys, magte-test print na tayo. So ito guys yung mga customer namin dati na nagpagawa na sa amin. So ito guys yung gagawin natin ng mga settings dito. Di ba pa nagpi-print tayo, usually kiniklik natin yung file, then kiniklik natin tong print, tapos print natin to ulit, then preferences natin. Then ang pinipili natin guys, di ba, Epson Premium Glossy, tapos ina-high natin. Tapos naka-automatic na yun guys, so wala na siyang masyadong binabago. So ang gagawin natin ngayon guys, magpi-print tayo ng iba-ibang klase. So itong nakalagay dito ay hindi natin siya babaguhin o no adjustment. Then sumunod naman guys, ang gagamitin natin dito, syempre pa nag-print tayo, ay preferences. Gagamitin naman natin dito is Epson Matte. Tapos ito naka-high, then piprint na natin. So ang naiba lang dun guys sa settings natin ay yung isa Epson Matte yung pinili natin. Then yung isa naman guys, ang pinili natin is Premium Glossy, tapos naka-high rin siya. Pero dalawang materials guys ang pagpiprinta natin. Isang materials na pagpiprinta natin ay yung glossy na iTech. Then pangalawang materials na piprinta natin is yung iTech matte. Yan, so try na natin ngayon mag-print. So ito na guys yung na-print natin. Ito yung usually ginagamit natin, 'di ba? Premium glossy tas naka-high. Then pinrint ko siya guys sa matte na vinyl. Then ito naman yung pangalawa, same settings naman siya. Premium glossy, high. Then ito naman is glossy na vinyl. Yan, so makikita nyo na dito pa lang sa dalawang to, pareho siya ng settings pero magkaiba siya ng output. Yan o, kasi nga ito may kintab to, ito wala tong kintab. So ngayon guys, ang gawin natin ay compare natin siya sa monitor ko, no? So ito yung premium glossy ulit, tapos high, then gloss vinyl. So makikita nyo dito na ito ang layo ng kulay nyo, diba? So ito para siyang dark blue tapos ito iba ang layo niya talagang dalawa Tapos dito naman tayo sa orange. Medyo lang. Medyo. Ito medyo dark red to Ito hindi siya dark red. So ito medyo mamula-mula to. Ito ay medyo light siya Then dito naman ay ito talaga dilaw na dilaw. Then ito parang medyo brownish siya So yan yung nakita ko So depende ulit yan sa nakikita nyo. So sumunod naman guys, no, ganun ulit yung settings natin. Premium glossy tapos naka-high. Pero ang ginamit natin dito is matte na vinyl, no. So tingnan natin pareho siya, no. So ito ganun rin ano. Ang layo ng kulay nito. Ito talaga mahirap habulin tong kulay na to So dito naman, malayo na rin. Layo na rin ang dalawang to. Tapos dito yung red, ito layo na. Ito kasi pulang-pula, ito hindi. Ito medyo magkamuka. O di ba nakikita nyo na yung iba hindi siya magkamuka, pero yung iba naman magkamuka naman sila. Tapos dito naman, ito magkamuka rin to halos. Ito pala nakalimutan ko to i-compare kanina. So dito medyo malayo siya, no, kasi ito green na green, ito parang dark green So i-compare natin yung green kanina, yung nakalimutan natin yan. So dito guys, ito dark to Ito ay medyo light green siya medyo parang may pagka-neon na siya Okay, so hindi rin siya magkamuka. So katulad rin ng sagot ko dati, no, na kasi mahirap talagang habulin yung kulay nito, lalong-lalo na kapag matte yung gagamitin niyo ng vinyl. Kasi nga ito meron siyang backlight o meron siyang ilaw. Ito wala tong ilaw guys So ang meron pang may ilaw siguro yung mga glossy yan, no, kasi kumikintab-kintab siya. Pero ito guys, given na talaga yan. Okay, pero mamaya guys, papakita ko sa inyo na mahahabol natin yan. Dito naman tayo guys sa isa nating settings sa pag-print. Siyempre Epson Matte, tapos naka-high, then ginamit natin dito glossy vinyl, no. So tingnan natin kung layo pa rin, no. Layo pa rin nilang dalawa, 'di ba? Super layo pa rin. Then itong cravings, ano ba tingin nyo? Halos no? Halos lang. Then dito naman, ito talaga red na red talaga ito Ito medyo dark red na siya Itong kabanatuan ito parang madali siyang habulin Yan. Then dito naman ito parang madali lang rin itong habulin. Ito halos magkamukha itong dalawa. Pagka kinumpare natin siya, halos lang. Ito maganda to. Maganda result nito. Magkamukha to sa tingin ko sa paningin ko ulit So dito naman tayo guys, no, ganun ulit yung settings natin, Epson Matte high. Then yung vinyl natin is matte. So again, given na yan na medyo mahirap habulin yan kasi may backlight to. Ito is matte. Kung yung screen mo guys is matte, so mas madali siyang habulin. Okay, pero kapag hindi matte yung screen mo,
ganyan yung makikita mo, no? So, medyo malayo talaga to. Ito talaga, grabe, hirap na hirap ako dito eh. Tapos sa cravings naman, ayun. So medyo malayo siya kasi nga ito patay yung kulay kasi nga match siya. Pero parehong settings yan, ha? Then ito naman, so ganun rin siya. So ito guys, yung layout niya kasi dito parang earth tone eh. Kaya medyo madali siyang habulin sa matte. Tapos ito naman ay ganun rin, parang earth tone rin siya or patay na kulay. Kaya makikita nyo na halos magkamukha sila. Pero dito, malayo. Okay, malayong-malayo siya. Nawala yung ano niya dito eh, yung glow niya eh. Kasi ito talagang nag-glow to eh. Ito wala eh. So yung iba naman guys, ang ginagawa nila syempre, 'di ba? File, then print again, then preferences. Tapos sa more options sila guys, 'di ba? Tapos 'di ba usually naka-automatic. So iba naman ginagawa nila custom tas advanced. Tapos color controls. Tapos dito sila nagpapalit-palit ng kulay. Medyo matrabaho kasi yan eh. Medyo matrabaho yan, no. So ang haba-haba ng sinasabi ko kanina pa, pero ito na guys yung sagot talaga diyan, no. Kasi may tinatawag tayo na ICC profile. So ito guys yung kailangan nating gawin para mas mapadali yung pagkuha natin ng kulay. So ano ba guys ang ICC profile? So ang ICC profile guys ay data yan na naglalarawan kung paano ba guys i-reproduce yung kulay ng isang particular na device. So sa device natin na ginagamit, syempre sa akin is Epson na L121 na nilagyan ko siya ng L110 na driver at syempre 4 color siya na pigment ink. So sa pag-print guys, sobrang importante ng ICC profile kasi ito yung magsasabi sa printer at sa computer kung ano ba dapat ang eksaktong ibuga na kulay ng ink. Natutugma doon guys, doon sa monitor at syempre yung printout mo. Syempre guys, may mga customer tayo na nagpa-print sa atin tapos minsan, syempre lilipat yan. So, ang gusto kasi nila, consistent lagi yung color nila. So, ang ICC profile, nire-request ito sa mga ink brands or paper brands na ginagamit natin pero di lahat nagpo-provide nito. Kaya maraming salamat sa isang brand na ito at maraming printing business na matutulungan niya at ito yung Hansol. Kaya ito yung dinownload ko para sa pigment ink at syempre 4 colors na L121 nga kasi maraming user talaga nito. Lalo na sa mga starting. And sa mga materials guys sa ICC profile, ang pinili ko ay glossy at syempre matte na sticker. Kasi yan yung madalas namin na ginagamit sa printing and for sure yan rin yung madalas na ginagamit nyo. Kung 6 colors user ka naman tulad ng mga nag-avail sa amin ng L8050, pwede mong piliin yung L8050 na ilalagay ko rin guys sa link dyan sa description section at gawin mo lang to yung katulad ng ginawa ko dito sa vlog na to, no? Same procedure lang rin yan. Etong ICC profile na to guys, nasiset to sa mga editing software kamukha ng Photoshop, Corel, Illustrator. Pero sa mga hindi gumagamit niyan, ituturo ko sa inyo guys kung paano to guys isiset doon sa printer mo. Okay, so medyo mind-blowing na yan. So ipakita ko na lang sa inyo to guys, no, kung paano ba guys dina-download at syempre ini-install yung ICC profile. So again guys, ang ICC profile ko na meron dito ay para sa 4 colors na pigment ink which is ginagamit sa Epson. So pwedeng L121, L3210 or L5290, no? Kasi pare-pareho lang naman na 4 colors yan. Check nyo guys yung link sa description section ng video na to. May makikita ka dyan na download link, no? So i-download mo lang yan. So sa akin guys, na-download ko na siya. So ilalagay ko lang siya sa desktop tapos ni-rename ko na siya. Ang pinangalan ko sa kanya is Epson 4 Colors. Ang gagawin mo dyan guys, right click mo lang siya, tapos install profile. So nung na-click natin guys yung install, di ba parang walang nangyari? Pero meron nangyari yan. Ito papakita ko sa inyo. So click mo lang tong start, tapos type mo lang guys control panel. Tapos dito guys sa search, i-type mo lang color management. Yan, so lalabas naman na yan. Click mo lang to. Tapos dito guys sa display, piliin mo dito guys yung printer na ginagamit mo. So ang printer na ginagamit ko dito guys ay itong pigment printer. So makikita mo dito guys naka-automatic. Okay, so click mo lang yan, tapos gawin mo siyang manual. Tapos click mo tong add. So click mo to. Itong Epson 4 Colors.icc, di ba? Ito yung in-install natin kanina yan, no? Epson 4 Colors.icc. So ito yung dinownload nyo guys. Click natin tong okay. So makikita nyo dito guys sa ICC profile yan. So meron na tayo dito. Tapos click natin to set as default profile. Okay, then close na natin to. So click natin tong file, then click natin tong print. Tapos click natin tong print ulit. Tapos preferences natin. Tapos click mo lang guys yung more options. So syempre guys, ang normal settings natin again is Epson Premium Glossy. Then yung quality natin gagawin natin siyang high. Tapos click natin tong more options. Click natin tong custom. Click natin tong advanced. So dito guys nakalagay di ba photo enhance. So ito guys pipiliin mo to itong ICM. Tapos okay natin. Tapos add or remove preset. Tapos dito guys mag-type tayo dito. Pigment ink glossy ICC. Tapos pwede ka mamili diyan kung anong icon yung gusto mo. Halimbawa ito na lang. Yan. Click na natin tong save. Close na natin. Diba? So nadagdag dito is yung pigment ink na glossy. So ngayon guys, try na natin na mag-print. Siyempre gagamitin natin yung presets natin ng pigment ink na glossy na ICC, no? So subukan natin ngayon guys mag-print.
A few moments later. So ngayon guys, ang gagawin natin, syempre i-compare na natin. Ito yung walang ICC profile at yung may ICC profile, no? So pag tinignan nyo dito, ito talaga dark talaga to, ang layo ng kulay niya. Pero itong dalawang to, yan o, pag pinagtabi mo sila, magkamukha yan sa personal, sa totoo lang. Katulad nga na sinabi ko sa inyo, nung una pa lang na mas maganda i-try nyo to sa personal para makita nyo na talagang magkamukha silang dalawa. So same rin dito guys, itong orange na to. Yan, so magkamukha rin sila guys sa personal. Tapos itong red na to guys, 'di ba? Dito medyo dark yan eh, pero dito magkamukha rin sila. Yan, ito rin kabanatuan na to, yan magkamukha rin yan kasi dito nga rin dark. So dito light siya, dito rin guys sa monitor natin light rin siya. Then ito rin yan, so magkamukha rin sila. Ito yung pinaka magandang ano diyan eh. Ito, tapos ito. Yan, so pag pinagtabi mo tong dalawang to, yan magkamukha yan guys sa personal. Sa camera angle rin yan eh, oh, yan oh, tingnan niyo dito. Pero pag nilagay mo siya dito, yan oh. O, di ba? Magkamukha sila. Ayun, isa itsura eh. Di ba? So, mas maganda talaga guys ay i-testing nyo rin to guys dyan sa shop nyo para ma-amaze rin kayo guys sa magiging resulta nito. Pero guys, syempre bago mo to gawin, make sure lang guys na mag-head cleaning ka palagi. Ugaliin nyo guys mag-head cleaning sa inyong printing business. So, every 30 pages na high quality print, head cleaning kayo. Okay, so paano ba mag-head cleaning? Sobrang simple lang naman no. So, click mo lang yung file, click mo lang tong print. Tapos, preferences mo lang siya. Tapos sa maintenance guys, ito lang yan no, head cleaning. Tapos pa nag-head cleaning ka na guys, so pag no-sell check ulit guys no, kapag kabuo naman yung kulay niyan, so okay na yan. Pero kapag ka putol-putol yung kulay niyan, gawin mo mag-head clean ka ulit. Pag di makuha guys ng head clean, ang gawin mo naman guys ay ito, power ink flashing naman. Tapos mag-nozzle check ka ulit. So pag sira-sira pa rin guys yung nozzle check mo pagkatapos mo ng head cleaning at syempre ink flashing no. So mag-message ka lang sa amin. May tuturo pa kami sa'yo. So yun lang guys, sana marami kayo natutunan sa vlog na to. So mas maganda guys, gawin mo na to ngayon sa shop mo. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video. And bye! The printing shop, ayos na sulit.